Okay, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to our Saturday evening service. Today is September 28, 2024. Our time is 8 p.m. Manila and 9 p.m. Tokyo time. And ang topic natin tonight is actually titled The Basis in Seeking the Right Security in Life. Ano yung tamang pamantayan natin ng paghahanap ng tamang seguridad sa buhay? Ito ay mahalaga, lalong-lalo na sa ating buhay upang makita natin yung tama na seguridad na ating hinahanap sa ating buhay. Okay? But before that, let us have opening prayer. Lorne, kaya mong mag-open ng prayer? Ay, wala na ako ngayon. Iiyakan, no? Okay, so si Mm. JB, nagda-drive ka to? JB, Po, nagda-drive ka? Hindi. nasa parking pa po. Ay, Inintindi ko nasa pa sila parking ka. Sige, ikaw ang mag-open ng prayer. on the spot. Okay. Sige po, sige po. Open ka ng prayer, okay. Okay, let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, magandang gabi po sa inyo. Unang-una po, gusto po namin magpasalamat sa mga blessings na natanggap namin, not just this day, but sa mga nakarang araw, nakarang buwan. At salamat din po sa pagkakataon na to para magkasama-sama at magkaroon po kami ng dagdag kaalaman tungkol po sa inyo at sa inyong mga turo. Sana po i-enlighten nyo kami and bigyan nyo po kami ng wisdom para mas ma-digest po namin at maaral po namin yung mga bagay na makakapagpalawak ng aming kaalaman tungkol po sa inyo. At sana din po patuloy niyo po kaming gabayan sa mga pang-araw-araw na buhay namin, ng pamilya namin, mga mahal sa buhay. At sana po tulungan niyo po kami na may sa buhay po kung ano man po yung mga matututunan namin dito. Yun lang po yung dalangin namin sa pangalan niyo po. Maraming salamat po. Amen. Amen. Okay. Thank you so much, JB, for your prayer. Maganda ang prayer mo, ha? Okay. So actually, before we start ang topic natin regarding sa tamang paghahanap ng pamantayan sa seguridad na ating buhay, I just want to ask question before we go there. Saan ba nanggagaling ang ating kalakasan sa pang-araw-araw ng ating buhay? Dapat alam natin to Saan ba nanggagaling? Especially if we have challenges sa ating buhay, Where is your strength come from? So, siguro lahat magsasabi na it comes from the heart. It comes from the love. But the next question is, but love cannot be generated alone. By yourself, you cannot generate love within yourself. You need someone. And the next question again is, where love come from? According to divine principle, family is the source of love. Alam natin, siyempre sabihin natin, God is the source of love. But the family is God's temple. Dapat sa pamilya na tumatahan ng ating Diyos. Kaya kinrate tayo with an institution itong pamilya. Kaya according to our beloved true parents, 3 generations of love in the family were needed in order for us to grow to maturity and enter into the realm of God's kingdom in the spirit realm. Napakahalaga daw na dapat maranasan natin sa ating henerasyon, yung 3 henerasyon loving, loving the 3 generation. And that is ma-reach natin yung ating pagiging lolo o lola, grandparents, and then ang ating mga anak at ang ating mga apo. With these 3 generation binding in love, this is actually can mature our love. And this experience is needed in order for us to enter into the realm of God's kingdom in the spirit realm.
Kaya yung 3 generations, dapat ma-feel natin in our family, we must experience these things before we go to the Spirit. Okay? So it's like, a guidance, trivia, before we go to our discussion for tonight. So, our main topic for tonight, iyon, yung pamantayan sa paghahanap ng tamang seguridad sa ating buhay. Alam nyo, dapat meron tayong tinitingnan na pamantayan. Kasi napakaraming tao, no? Even though we are Christians, medyo namamali tayo sa paghahanap ng seguridad sa buhay. Kumakapit tayo sa mga bagay ba na kung minsan, o alam natin, na hindi ito yung tamang seguridad na makapagbibigay ng seguridad sa ating buhay. Mostly, ang kinakapitan ng tao ay yung kayamanan o material na bagay o yung knowledge o kaalaman na panlupa at yung ating posisyon sa pamayanan. Ito yung pinanghahawakan karaniwan ng tao na akala nila ito yung makapagbibigay ng tamang seguridad sa kanilang buhay. But according to our true parents, according to divine principle, hindi ganon ang tamang makapagbibigay sa atin ng seguridad sa buhay. Kailangan natin alamin o malaman ano yung pamantayan na ibinibigay ng ating may kapal, ng Diyos, upang malaman natin ang tamang seguridad na ating hinahanap sa ating buhay. Unang-una, dapat daw yung hinahanap nating seguridad sa ating buhay ay nakapagbibigay ng seguridad sa iba't ibang aspeto ng buhay. So, ibig sabihin, hindi lamang sa isang aspeto ng buhay, ikaw is mayroong security. Dapat, in every aspect of our lives, dapat we are secured. Ito yung unang pamantayan. Pangalawa, dapat ito daw ay nakapagtuturo ng responsibilidad sa tao. Sapagkat alam natin, kagaya ng example natin, kung tayo ang tatanganan natin na security in life, yung kayamanan, yung kaalaman panlupa, o yung posisyon sa pamayanan, karaniwan ito yung nakapagdadal sa responsibility natin sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating buhay. Sapagkat doon tayo nakafocus lang doon sa hinanap natin o natagpuan nating seguridad na yun. Nawawala yung responsibility natin sa ating kapwa. Nakafocus lang tayo doon na baka mawala ito sa akin. Natatakot ka. Ang pinapreserve mo yon sa iyong sarili o sa iyong pamilya lamang. So yung responsibilidad natin sa Diyos at sa ating kapwa, nawawala. Pangatlo, dapat ito ay nagdudulot ng habang panahon na kapayapaan sa tao. So, alamin na, yung ating napili na seguridad sa buhay, dapat it gives peace of mind, of peace in ourselves, in our family, in our society. Hindi dapat ito merong hangganan o temporary lang na kapayapaan na ibinibigay sa ating pamilya. At karaniwan, kung yung naunang binanggit ko, na klase ng seguridad na ating pinili, doon tayo babatay, karaniwan, ito'y hindi nakapagbibigay ng peace of mind. Ito pa yung nagiging dahilan kung bakit tayo nga nagkakaroon ng kaguluhan sa pamilya. Minsan natatakot tayo, itong pera na to, natatakot tayong mawala sa atin. Sapagkat pag nawala itong kayamanan na to, nawawala yung comfort natin sa buhay. So ang mangyayari, magiging maramo tayo sa ating sarili. Para sa sarili, para sa pamilya.
Natatakot tayo na baka bukas mawala yung pera ko, yung aking impok na yun, o yung aking investment mawala. Is there any peace na inaibibigay sa iyo nito? Ito ba'y talagang baka pagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa iyong buhay? Pangapat, dapat ito ay nakapagbibigay o nakapagtuturo ng pagmamahal sa sarili mo at sa iyong kapwa. Hindi dapat ito nagkakaroon ng boundary ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Hindi dapat ito nagkapaglilimit sa iyo na mahalin mo lang ang sarili mo o yung pamilya lamang. At karaniwan, kung yung tinukoy ko kanginang klase ng seguridad tayo kumapit, usually, pinapreserve lang natin to sa ating sarili or sa ating pamilya lamang. Nawawala na yung pagmamahal sa ating kapwa. Lalo-lalo na sa ating Diyos. Panglima, dapat ito'y nakapagbibigay ng habang panahong kaligayahan. Sabi natin kanina, kapayapaan. Ngayon, dapat may kakaibat yun. Kung ang kapayapaan or peace of mind ay long-lasting, it will give you happiness. A long-lasting happiness as well. Hindi kagaya ng mga nabanggit natin kanina, nakapagbibigay ng panandaliang kaligayahan. Na kapag naubos na, wala na. Sakit na sa ulo. Or takot na ang iyong mararanasan, ang mafe-feel. Kaya ang mangyayari, nakafocus ka doon. Ayaw mo siyang mawala. Gusto mo siyang paramihin ang nasa isip mo, yun lang. Dahil natatakot ka na mawala yung comfort mo sa buhay. Kaya anong sabi sa Biblia? You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and material things. Sapagkat pag ikaw ay inalipin nitong mga bagay na sinabi ko kanina, dito ka lang mapofocus sapagkat mawawala ang comfort mo sa buhay kung ito'y mawawala sa iyo. Iyon ang iyong pananaw. Dahil nung magkasala ang tao, ang hinahanap natin ay yung sarap ng pangkatawan. Yung ating mind o yung ating conscience na supposed to be siya ang subject to control the physical desire ng tao, ito ay humina. Sapagkat sabi nga sa Biblia, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang isipan ng tao. Okay? Pang-anim, dapat ito ay nakapagbubuklod sa tao. Hindi dapat itong ating kinapitan na seguridad sa buhay ay makapaghihiwalay sa iyo, sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Muli, kagaya ng sinabi ko, kung ang napili nating seguridad sa buhay, yung nabanggit kong tatlo na yon, usually ito yung maghihiwalay sa iyo, sa iyong kapwa. Sapagkat ang iyong pagmamahal ay nakafocus lamang doon sa natagpuan mong seguridad na yon. So ito yung pang-anim na pamantayan sa ating paghahanap ng tamang seguridad sa ating buhay. Pampito, dapat may kakayahang makapagbigay ito ng buhay. Hindi ko sinabing buhay na literal ng isang tao. Ibig sabihin, yung buhay mo sa iyong buhay. It can give life or happiness like that sa tao. Karaniwan, yung sa sinabi ko kanina,
na tatlong kinapitan natin na seguridad sa buhay, it cannot give life. At actually, ito karaniwan ang pinagmumulan ng away, kahit na pagpatay na literal, para lang makuha mo yon o ma-preserve mo yon sa iyong sarili o sa iyong pamilya. At pang-walo, at ito yung pinaka na dapat nating bigyan ng importansya na pagpipili tayo ng seguridad sa buhay, dapat ito ay hindi nawawala dun sa pamantayan na yon. Dapat nakasalalay ito sa pagtupad ng layunin natin sa ating buhay. So makikita natin, di ba? Kung yung mga binanggit kong tatlong klase, no, na seguridad sa buhay, doon tayo magfo-focus o matutuon. Yung kayamanan, knowledge, or power or position. Usually, kahit makuha mong lahat yan, within your family, within sa iyo, nasa iyo yung tatlo na yan, it cannot guarantee yung seguridad mo sa buhay. Kahit lahat na yon, meron ka ng power, meron ka ng pera, meron ka ng kaalaman, panlupa. Hindi ito makapagbibigay siya ng 100%. Because sa iyong paligid, maaaring maraming naiinggit sa iyo. At itong mga taong naiinggit sa iyo, magiging threat sa iyo, sa iyong buhay. At hindi lang yun. Pag nasa kalagayan ka na ang iyong katawan lupa ay nagkaroon na ng sakit dahil sa pagtanda o kung ano pa man, yung mga napili mong seguridad sa buhay cannot guarantee na ikaw ay muling makababangon sa iyong karamdaman. Diba? Last time, binigyan ko ng example, kagaya nangyari kay Dr. Willie Ong. Siguro kilala naman ninyong lahat si Dr. Willie Ong. Imagine niyo si Dr. Willie Ong is not an ordinary doctor. No? Espesyalista siya. Cardiologist siya. Ang ibig kong sabihin, alam niya yung mga sintomas, alam niya yung mga senyales na may sakit. Iyon yung kanyang tinatapik sa kanyang vlog sa YouTube. Lahat yun. Pero ano nangyari sa kanya? Yung tumapo na sakit sa kanya, nagtatago na even isa siyang espesyalistang doktor. Hindi niya nakuha, hindi niya namalayan. Ang sabi nga niya, yung mga naramdaman niya, mga senyales o sintomas lamang ng akala niya ay sintomas ng pagtanda. Yung pananakit ng balakang, yung kanyang panghihina. So makita nyo, even yung kaalamang panlupa ni Dr. Willie Ong, even yung kanyang, sabihin nating financial na kapasidad, cannot guarantee yung seguridad niya na yun dun sa literal na buhay niya na pinagdadaan. Bakit? Kasi ang sabi ni True Parents, kung pagmamasid tayo sa ating mundo ngayon, our world is very uneasy, very unstable. Makikita mo dyan, there are rumors of wars, may mga sakit ngayon na makikita mo na nagiging pandemic sa buong mundo. Very uneasy. Our life is actually very unstable. Why? Because of the fall of man. Dahil sa pagkakasala ng tao, hinahawakan ni Satanas ang ating buhay. Kaya, very unpredictable. Kung anong pwedeng mangyari sa iyo mamaya, bukas, makalawa. And kung ang pinili mong seguridad sa buhay
yung tatlong nabanggit natin sa una, na kayamanan, material, at kaalaman, it cannot give you a guarantee na your life will be at peace or will be secure. Ngayon, dito sa 8 pamantayan na ating ibinigay in accordance with our true parents, saan ba to? Ano ba ang tinutukoy nito? Anong siguradad ba ang tinutukoy nito? Because of our world is unstable, uneasy, unpredictable, dapat kumapit tayo o magkaroon tayo ng more reason to cling kung sino yung nagbigay ng lahat. Lahat. And that is God. God is actually the best security in life na po pwede tayong mag-claim. Wala nang iba. Sapagkat siya ang giver, the creator of everything. Imagine ninyo, nasabi ko na to in the last meetings that we have. Hindi ba nakakalungkot na sa araw-araw ng ating buhay, no? Alam natin na ang buhay natin dito sa lupa ay napakaikli lamang. No? Everyone knows that. Lahat ng tao alam yan. At ang tunay na buhay ay sa kabila na meron tayong eternal life. Alam din ng lahat yan. Maaari ang iba hindi naniniwala. Pero walang walang exempted na mamatay. Walang exempted na hindi pumunta sa kabilang buhay. At kung alam natin ang tunay na buhay ay ang kabilang buhay, at alam natin na ang buhay natin dito sa lupa ay maikli lamang, at alam din natin, kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang buhay dito sa lupa ay paghahanda. Kaya tayo inilagay dito ay paghahanda sa buhay sa kabila. Subalit, in spite of those knowledge and wisdom na ating na-receive, anong pinagkakaabalahan natin habang narito tayo sa lupa? 24 hours a day. Gaano yung paghahandang ginagawa natin para sa kabila? Di ba? Nakakalungkot isipin. Kaya ang sabi ni Kristo, tayo mga hunghang. Tayo ay nag-i-invest ng mga bagay na para dito sa lupa. Samantalang ang ating eternal life o ang tunay na buhay ay sa kabila. At according to our beloved true parents, when we die, even a speck of ng pisikal na bagay dito sa lupa, we cannot bring that to the second world or to the final world. Ano lang ang ating madadala? The love inside na dapat na ating itong pinalalago, na dapat ito yung ating inihahanda sapagkat ito ang buhay sa kabila. Kung dito nabubuhay tayo because of we are receiving air, oxygen. We breathe oxygen. In the life after death, we breathe love. That's why ang only thing na ating madadala ay ang ating love. At ang nakakalungkot, yun ang wala tayong ginagawa. Or may ginagawa man, pero ang binibigyan nating focus ay yung buhay dito sa kabila. Dito sa ating mundo. Na kung saan, ang pinakamatagal na ating itatagal ay bilang Pilipino, baka 80 o 85. Siguro ang iba sa inyo, medyo sumasakit na ang tenga sa parati yung naririnig na ganito.
Pero ito ang katotohanan. Ang sabi sa Biblia, na ang kabilang buhay, iyon yung original. And the physical world, kung saan tayo rito, tinuturing natin ito yung tunay sapagkat ito ang nakikita natin. According to the Bible, it is only the Xerox copy of the spirit world. So pinakikita rito na ang tunay ay nasa kabila. Yun ang resulta ng pagkakasala ng tao. Tayo, dahil sa pagkakasala ng tao, naging ignorante tayo sa kalalagayan ng Diyos. Sa pagka-Diyos ng ating Diyos, sa pagiging magulang ng ating Diyos. Sa tao. At sa spirit world. Naging ignorante tayo. Kaya tayo naniniwala lamang sa mga bagay na kung saan yung nakikita ng ating mata, ng physical senses natin. Where in fact, according to our beloved true parents, the most precious and the most strongest force or thing are those who cannot perceive by the physical senses. Yung hindi natin nakikita sa ating physical senses. And those are all real, more real than the things na nakikita natin dito. Kaya dapat maunawaan natin na in our time today, God is teaching us that God is our parent. Na God is real. Kung ang magulang ninyo, physical na magulang ninyo ay real, God is more real than our physical parents. Why? Because God is the origin of everything. Without God, there is nothing. God is more real than our physical parents. Kaya, what we are talking right now, because our world, our life is very unpredictable. Because of Satan's accusation to man. Because of Satan's what? Because of Satan's yung kapamahalaan niya sa tao. Naging unstable ang ating buhay. Which is, hindi ito yung original na plano ng Diyos sa tao. The plan of God for man is for us to become happy together, living with our parents, with our original parents, and that is God. Kaya lang inalter ito ni Satan. Inalter ito ng pagkakasala ng tao. Na-twist lahat. Kaya may mga bagay na akala na tinitingnan natin na tama sa ngayon, pero sa pananaw ng Diyos, hindi tama. At yung tama na tinuturo sa atin ng Diyos, tinitingnan natin na masama. O tinitingnan natin na hindi practical. O tinitingnan natin na hindi kayang gawin. Samantalang iyon ang nakatalaga at nakaplano o design sa atin ng Diyos. Ganoon na twist ni Satan ang ating mind after the fall of man. Kaya, ato mga ini, please cling to God more than anything else. Sapagkat no one will escape yung ating pagpunta sa kabilang buhay. Everyone will go there eventually. At wala tayong madadala kahit anuman. Except our love. And if our love were not matured before going there, yun ang magiging problema natin. Kaya sabi ni True Mother, before you go to the spirit world, there must be not even a speck of shadow in our lives. Ibig sabihin nun, dapat wala tayong, kaya shadow,
Wala tayong tinatago. When we say tinatago, it means sin. Tinatago. Sapagkat everything na ginagawa natin that is not in line with God's will, karaniwan to nakatago, tinatago natin. Huwag tayo siguro lalo na kayo mga bata pa, wala gano'n kayong iniisip regarding sa kabila pa. Kaya lang dapat baguhin ninyo ato iniyon. Ay, bata pa ako. Bakit ang tanong? Sigurado ba kayong tatanda pa kayo? Sigurado ba kayong makakarating kayo at the age of 80? No one knows that. Only God, the Creator, knows that. So please live day by day, centering on God. Kaya nakalulungkot, nagiging abala tayo sa mga bagay sa ating buhay, araw-araw ng ating buhay, sa mga bagay na hindi natin kailangan sa kabila. Kaya nga ang sabi ni True Mother, sabi ni Mother Moon, live like na last day mo na. Every day you're in your life, live like na yun na yung huling araw mo. Looks like na that is the last day in your life. Bakit? Sapagkat kita niyo si Dr. Willie Ong. Lahat ngayon na ipangangako niya. Lahat ngayon pinangangako niya yung mga magagandang gusto niyang gawin. Ganon kasi ang tao na meron ka ng taning sa buhay. Everything you can promise. Di ba ganyan tayo pag tayo may sakit? Lalo na kung malubha ang ating sakit. God, Lord God, pagalingin niyo ako. Bukas magbabago na ako. Bukas gagawin ko na to. Pero pag tapos niyang gumaling, balik sa dati na naman. Kaya, the more we have reason to cling to God, our parents. Actually, our parents want us to be embraced. Our parents wants to protect us against satanic invasion. The only problem is, we are the one neglecting that love. Tayo yung lumalayo sa Kanya. Do you remember, sabi natin before, God and Satan, in order to work sa tao, dapat mayroon tayong mga ipinakikitang basihan. If we are doing good things, God will work to us. If we are doing evil things, Satan is the one with us. So God want to embrace us. Ang problem tayo, yung ayaw natin nang magbigay ng basihan para pumunta sa ating si God to be the dwelling place of God. Remember, a matured person, a perfect man, according to Jesus Christ, is the temple of God. We are the temple, the true church of God. Sa ating mananahan. Tingin nyo ba? Mas gusto ng Diyos manahan sa isang bahay na bato o sa isang malaking building? Alam nyo ba kaya nauso yung church na bato o yung church na bahay in the past? Sapagkat ang tao ay hindi naging tahanan ng Diyos dahil sa kasalanan. Supposed to be, kung hindi nagkasala ang tao, God dwells on us. We are God's temple. But because man's fell, nagkasala ang tao, God cannot dwell in us. We become the dwelling place of Satan. We are Satan's temple. That's why, dahil sa wala tayong kakayahan, in order for us to meet God, nagkaroon ng mga physical na churches. But supposed to be hindi ganyan. Kaya kita nyo, when Jesus came, dun sa una niyang pagpunta, ang tinuro na niya, the true church of God is man. Supposed to be. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi natin napifeel yun o nagagawa.
We are inviting not God within ourselves. In the 24 hours a day in our lives. Naku, napakapalad na dun siguro 10 minutes in-invite natin si God in our life, in our body to come. Napakapalad na siguro nung 10 minutes. Magpe-pray ka sa umaga pagkagising mo, baka wala pang 1 minute. Kumakain ka, magpe-pray ka, baka wala pang 1 minute. So mapalad na siguro yung 10 minutes. Or minsan, linggo siguro, mapalad na magbigay ka ng 1 oras. But the rest of your life is clinging to Satan. Because of what? Because our focus is not for the life after death. Ang focus lang natin karaniwan yung mga tao, yung mga bagay na naririto sa lupa. Kaya nga tanungin ko kayo, karaniwan tanungin mo ang tao, ano ang goal mo sa buhay? Ang sasabihin niyan ano? Gusto kong magkabahay, gusto kong makatapos ng pag-aaral, gusto kong maging doktor, gusto kong maging ganito. Meron kayang sasagot na pag tinanong mo, anong goal mo sa buhay? Gusto kong makapaghanda para sa kabila. Gusto kong mapalago ang aking pagmamahal para sa pagpunta ko sa kabila. Siguro napakaiilan lang sa tao na ganun ang kanyang layunin sa buhay. Karaniwan ang layunin na sasabihin nila sa pagtinanong mo ano ang goal mo sa buhay, karaniwan yung mga bagay na naririto sa lupa. Hindi natin mas nilagpasan yung ating layunin para sa kabilang buhay. Ganun kababaw ang tao pagdating sa layunin sa buhay. Sapagkat naging ignorante tayo ng dahil sa kasalanan. Kaya anong sabi ni Kristo sa Biblia? The truth will set you free. Sa pamamagitan na malaman natin ang katotohanan, ito ay pagbubukas sa atin ng oportunidad na tayo ay mabago. Hindi automatic yun, na sinabing by the knowing the truth or truth will set you free, nalaman mo lang, nagbago ka na. Hindi ganon ang pagbasa doon. Ang pagbasa doon, upon knowing the truth at iyong isinagawa, that will set you free. Okay? So ito, yung topic natin tonight. Yung pamantayan sa paghahanap ng seguridad sa buhay. Kung itong lahat na ating binanggit, isinaalang-alang nyo sa paghahanap ng seguridad sa buhay, surely, yung seguridad na hinanap nyo, hindi lamang pang dito sa lupa. Ito ay paghahanda ninyo para sa kabila. Sapagkat kung seguridad lang yung binanggit kong 3 klase kanina, yun dito lang, seguridad dito lang sa lupa yun. Samantalang itong 8 pamantayan na ating ipinakita sa inyo, ito ay seguridad na panghabang panahon, for eternity. Until you go to the Spirit. Okay? And I hope na naunawaan ito. Alam ko minsan sa inyo, sakit na sa tenga to. O minsan sa inyo, baliwala pa yan kasi bata pa ako. Pero kailan tayo maghahanda? Iyon ang katanungan. Maghahanda ba tayo kung kailan tayo 80 na? Maghahanda ba tayo kung kailan tayo 70 na? Ang sabi, alam niyo ni true parents, after na nagkasala ang tao, in order for our lineage to be cleansed by sin, it needs 3 generations of cleansing. Our lifetime alone cannot make us pure. Because from pagkabata, we are what? Born with sin. And live day by day with sin. Kaya ang tanong, kailan kayo magbabago? Do you think
80 years old kayo, tsaka kayo mag-start na do you think it will make a difference? Wala. Alam pagbabago yun. Sapagkat ang ating espiritu is like what? Is like a computer data na kailangan from the beginning. Nag-i-store kayo ng data dyan. Hindi yung isang ganun lang, no. Kaya, dapat ini pag-isipan natin to. Huwag nating isipin, ay, bata pa ako, saka na lang. Kailangan maranasan ko muna yung sarap ng buhay. Actually, ini. Ang sarap ng buhay o happiness in life is in the afterlife. Pwede rin naman dito enjoy your life, doing God's will. You can enjoy that. Kung matured na kayo. Kasi while we are immature, we cannot serve two masters at the same time. But if we become matured, we have the control to master everything. Okay? So I hope naunawaan nyo yung essence ng pinag-aaralan natin ngayong gabi. Sana hindi ito maging sakit lang ng tenga sa atin. O dumaan lang sa narinig ng kanan, inilabas ng kaliwa. Sabi nga dun sa prayer ni JB Kangina, which I really admire, sabi niya, na sana ay maisabuhay namin yung magagandang katuruan ng aming matututunan. Yun ang key doon. By just knowing it cannot set you free. By actualizing it, by substantializing it, that is freedom. Okay? So, bago tayo magtapos, at actually tapos na yung main topic natin, but I just want to give you more guidance, Sabi dito, basahin natin, when we pray, we need to show our longingness and desperation to liberate God's suffering heart for the loss of His children from the very beginning after the fall of man. It is like unto a little baby desperately crying for his mother's breast and love. We need to shed tears of sadness and happiness, embracing our heavenly parents. After the fall of man, we became orphans. Naging ulila tayo nang magkasala ang tao, nawala tayo sa ating magulang. We lost our parent, God. At this time of the second coming, our true parents showed us the way to finally come back home to God, our long-lost parent. This must be our attitude sa ating prayer. Hindi na dapat puro tayo hingi. Hindi na dapat na kung ano-ano ang ating mga concern na hinihingi. We must just like a baby daw, crying or longing for his mother breast, for the love of ng kanyang magulang. Lalo na nawalay tayo ng matagal sa ating magulang. Ito daw ang dapat na attitude natin. This is an attitude of a matured Christian. Crying together with God. Feeling the sadness of God because there are so many people who are suffering because of sin. And that's the heart of parents. Pag nakita niya ang kanyang mga anak na naghihirap, 3 times, 4 times more than ang kanyang paghihirap. That is the heart of God. And we, as a matured child of God, we must share that kind of sadness with our parent and promise that we will comfort him. And if possible, end his suffering heart. Yan dapat tayo ngayon na. Hindi na tayo kagaya nung time noon ng mga tao na mababa pa ang kanilang spirituality. Now we are now on the second coming of Christ. We're in for the past foundation that God had laid
para tumaas ang ating spirituality. At ngayon ay nakatungtong na tayo rito, malapit na tayo. Doon na kung saan bago nagkasala si Adan at si Eva. Muli na tayong makababalik sa original na posisyon bilang anak ng Diyos kung saan nawala ito dahil sa pagkakasala. Nanduro na tayo sa rurok because we are on the second coming of Christ. Dapat alam natin na yan. Na God, our parent, is expecting na we are now in the mature stage in life. At yun ang makapagko-comfort sa heart ni God, di ba? Pag nakita ng kanyang magulang ang anak is the one caring for him. No? Nakalulungkot nga, nabasa ko sa Facebook, nagkakaroon sila ng pagtatalo kung responsibilidad daw ba ng anak ang kanyang magulang sa kanilang pagtanda o hindi. Kalulungkot yun. That is the happiness of parents. That is the sign of God sa tao. Na pagtanda ng magulang, ito ay magiging responsibilidad ng anak. Upang ang anak ay kanyang ma-inherit yung heart ng magulang by serving his parents. Ito yung turning point kung saan before they become parents of their own children, they feel the heart of their parents. That is the sign of God. It's not a question of responsibility sa ating parents. That is God's design to us to take care of our parents sa time ng kanilang pagtanda. At ito ay sign ng maturity ng anak. Ganon din si God sa atin ngayon. God is expecting that we are now in that position. Now we are now ready to take care of God. God's suffering heart. Okay? So anyway, isang oras lang tayo palagi. Ayaw kong pahabaan ito para hindi naman kayo magsawa, para hindi kayo the more na marami tayong pinag-aaralan, maaaring the more na walang pumasok sa isip nyo, kaya nililimit natin sa isang oras para at least meron man lang tayong makuha. So live day by day, centering on God. Okay? So may isa pala, ito pala isa lang. Ito yung natandaan niyo yung topic natin before regarding indemnity condition, di ba? Yung 3 kinds of indemnity condition with equal amount, lesser amount, and greater amount. No? Ito yung nakalagay sa Biblia. Recently, I saw this, and sabi rito, because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Sa Tagalog, sapagkat daw ang kabayaran sa pagkakasala ng isang nagawang pagkakasala ng isang tao ay hindi kaagad-agad ibinibigay dun sa taong nagkasala. Kaya ang taong nagkasala ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Di ba ganyan tayo? Di ba? Sapagkat, yun sinabi na natin before, na yung meron tayong pagkakasala, na maaaring hindi tayo ang magbayad. Maaaring ang magbayad di iba sa ating pamilya, sa ating mga anak, o sa susunod pang mga henerasyon. At ang hirapan nito, ang application sa kanila na klase ng indemnity o pagbabayad, yung pangatlo na, with greater amounts. Ibig sabihin, may papatong na mas mabigat. Kaya we must be careful about these things. Ganun ang nature ng tao, di ba? Hindi ka pa nakaka-receive ng kabayaran sa kasalanan mo. Ang tendency, patuloy kang gagawa. Ganun ang nature ng tao eh. Kasi kung ngayon naka-receive ka, maghingi ka na kagad ng patawad. Diyos ko, patawarin mo bukas yung gawa akong kasalanan. Kaya lang hindi ganun. Ang proseso o ang batas ng Diyos
Sabi nga nila, uy, unfair naman si God. Bakit unfair si God? Kasi daw, imagine mo, kasalanan ni Juan, pwedeng magbayad yung mga anak-anak mo pa o yung si Pedro pa ang magbayad. Because of this, unfair daw si God. Kung malalaman natin ang tunay na layunin niyan, hindi niya sasabing unfair si God. Actually, lalo niya sa iisipin na si God is a God of love. Bakit? Kaya ginawa ng Diyos ang ganung proseso o ang ganung sistema sapagkat tinuturuan niya na ang tao na magmahal sa kapwa. Sapagkat tinuturuan niya ang tao na maging responsable sa bawat isa. Nakagaya ng sinasabi sa atin bilang Kristiyano na walang nabubuhay sa sarili lamang. Iyan ang batas ng pagmamahal o batas ng pag-ibig. Na dahil sa dapat mahalin natin ang ating kapwa gaya na ng pagmamahal natin sa ating sarili. And in that way, kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka gagawa ng masama na ang magbabayad ay iyong kapwa. Kaya ang Diyos ay hindi unfair. That is the law of love. Ang batas ng pag-ibig. Kung hindi ganyan ato ini ang batas ng pag-ibig, hindi tayo matututong magmahal sa kapwa. Di ba? Sa ating pamilya, kung ikay magulang, ayaw mong magbayad ang iyong anak sa mga nagawa mong kasalanan dahil mahal mo sila. Kaya ang gagawin mo, hindi ka gagawa ng kasalanan. Ganyan dapat ang ating relasyon sa bawat isa. Okay? So, thank you so much for listening, and I hope na sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong gabing ito, no? So this time, meron pa tayong 10 minutes, kasi 9:10 tayo nag-start kanina. I hope sana na kung meron kayong katanungan o meron kayong hindi na naintindihan sa ating diniscuss ngayong gabi, or meron kayong gustong sabihin na hindi kayo nag-agree, no? Or kung meron kayong reflection, ito yung time na yon. Please give your reflection. Okay? So open up your camera para naman magkita-kita tayo. Only 10 minutes. Huwag kayong mahiya. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito pagalingan. We are studying God's words. Hindi ito pagalingan. Okay? Sino yung gustong magbigay ng reflection? Si Ma'am Risa, good evening po. Hindi ko kayo matawag kasi wala kayong audio. Okay. Okay. June and si Joy yun, si Joy, Si Joy siya, si Joy. Joy, good evening. Uy, Panjas, good evening. Hello po. Sino pa? Ay, mag-open kayo na. Ay, ang cute naman ng anak ni June, no? Anong pangalan niya? Anong pangalan ni, niya? Kaya lang, bungal. Ba't agang na bungal? What is your name daw? Aki. Aki. Okay, sino pa wala? Si, Lauren, mag-open ka. Huwag kang mahiya, hindi kita tatawagin. Magkita-kita lang tayo, mag-picture taking tayo, no? It's the first time na Bea, Ine, Ivy, si Jocelyn, si Joel wala pa, no? Actually, tinawag daw siya nung kapitan niya kaya baka hindi siya Okay? So sino yung gustong magbigay ng kanyang maliit na reflection lang? Di na mahaba, basta lang yung sa tingin niyo na very important na part dun sa topic natin na tingin nyo ay gusto nyo i-apply sa inyong buhay. Sino ang gustong magbigay? Si JB! Lagi ako on the spot, Siyempre, Dito, kasi yung iba nahihiya pag walang nagsimula Usually, sige. ganun Dapat may magsimula muna. Si JB, at anong tingin mo na tingin mo ay mga bagay na pwede mong ma-apply sa iyong buhay? Well, actually dito, eye-opener din siya sa akin kasi ganun ako I mean,
Parang kadalasan I always live for the moment. Alam mo yun, yung parang bahala na yung maging consequences later, ganyan. Tapos, syempre, especially nung kabataan ko pa, parang ang goal ko is yun nga, yung mga na-mention mo, yung tatlong security. Oh. So, aminado naman ako dun na I spent most of the time, yun nga, improving my knowledge, improving my status in terms of yung financial, ganyan. So, at least ngayon medyo na, na steer ako into the right path in terms of yung what's important. And yun, mahirap talaga siyang gawin, pero at least dito, I think it's a starting point na yung nasa isip mo na siya. I mean, di man siya palagi, pero at least na steer ka. Yes. Na iusad ako, na iharap ako dun sa what's important. And yun, I think karamihan talaga sa atin, especially on our day-to-day lives, pag na-presentan tayo ng situation, it's either, do the right thing or not. Mas madalas kasi talaga na pupunta tayo dun sa kabila. Yes. Kasi nga yun, sabi nyo, yung consequence din, hindi talaga agad yan. Kaya minsan, nabubulag tayo na parang, sige, gawin na natin. Yes. Total naman, kung mabalikan tayo, matagal pa naman yun eh. Di ba, mga ganun? Yes. So, I think it's, parang, it's about time na parang minsan, hindi natin isipin, or for once, parang kahit hindi naman lagi, may mga situation na wag nating isipin yung agad na yung maging beneficial para sa atin, but also in the long run For yung others. yeah. That's good. That's good. So, okay, good. Very good. Very good. Ito. Galing ni Panjes. Pagbati mo, Siyempre. Panjes. Okay. Si ano naman, kay ano tayo? Kay June. O si Joy. June or Joy? Ato, ine. Kayo, magbigay kayo ng ano. Ano lang, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Tita, si Joy daw po. Si Joy. O sige, ine. Ine, ikaw. Ine. Hello. Ay, Hi. Hi. Yung ano lang din po, Tito. Yung sa pagsama natin sa dalawang yung ibang tao na masyadong nasisilaw sa kayamanan, na nagkiiba na po yung ugali sa ibang tao. Masyado na po sila hindi na po sila ayos nakikisama. Yun nga po, nababago po yung ugali nila. Yun lang po din, Tito, yung tumatak sa akin. Sa isipan natin. Kaya nga, ine. Kaya dapat talaga hindi ma-focus ang buhay natin Yes doon. po. Yun ang ano doon. Kasi hindi yun ang layunin ng buhay. Alam, Opo. yung pamantayan na pinakita natin, ang tinutumbok noon, yung dapat yung seguridad na ating hinahanap, yung nakatuon sa pagtupad natin ng layunin ng buhay. Yun yun. Yes. Yes. Very good, Ine. Okay, thank you so much, Ine. Sino pa ang gusto? Si Giselle, Ine, ikaw. Sabi ko na naman si Tito. Siyempre, kayo lang yung naka-open lahat hindi na. Kaya hindi na nag-open ng iba. Okay lang, Ine. Ano lang. Actually, alam nyo ba, Ine, alam nyo na, if you believe, di ba sabi sa Biblia na in every two people, or persons, di ba, talking about God, God is in the midst of us. So, isipin nyo, nakasama natin siya, and God is listening, sa mga sinasabi niyo. Di ba ganun ang magulang? Ang magulang, pag nagkukwentuhan ng mga anak, minsan makikita mo, gusto nila nakikinig, di ba ganun eh. Nag-iisnig sila sa likod, gusto nila nakikinig. That is God. God also is like that. God is a normal parent ng tao. Huwag niyong isipin na si God, ako hindi ganun yan. No. God is also like to hear from us. Ganun yan, eh. Kaya huwag kayong maiyak. Sige na, ikaw na. Yan nga sasabihin ko, Tito, eh. Ano? Yung pag may sharing, napaproud siya. Kasi, parent. Pero, ang sa akin, Tito, yung live today like it's your last. Yun. Yes. Medyo mahirap po siyang i-apply.
ng araw-araw. Pero pag po parang pag nakasanayan mo na siya, mapapansin mo, araw-araw mo na palang Yes, yes. nabubuhay ng, alam mo yun, yung maganda po yung ano yun, motivation and goal in life. Tapos yung pong yun, yung money, power, and position po, and knowledge, yun. Yun, may nakikita po talaga yun sa mundo na parang iisipin mo na yun po yung lahat ng root ng evil now. At especially Doon yung sila power, yung nakakling. position. Doon sila nakakling karaniwan. Opo, parang yun yung nagiging priority ng mga Priority. tao. Kaya yun, mas, ano po sila, parang vulnerable po sila sa sin at saka mag-isip ng masama towards, kapwa tao. And Kasi nga isipin ayaw yung nila, sarili. ayaw nilang mawala sa kanila yun eh. Diba? Ayaw nilang mawala sa kanila yun eh. Yun ang Oo. mahirap. Yun ang mahirap yun eh. Kasi akala nila na pag may power ka, may money ka, yun yung talaga, secure ka sa buhay. Yun ano, yung gano'n ano nila. But actually, no, hindi yun ang kasagutan. Okay? Oh, So, yun lang po dito ang ano ko today. Take away. Sino yung narinig kayo? Si ano ba yan? Sino yung nagsasalita? Sa akin po ba? Si Carlo po. Si Kakalaw. Ano? Ayun pa. Carlo, good evening. No? So, Nag-aalaga po. yun na to, tama yun. Dapat talaga yung sinasabi ito na it's like your last day, kasi hindi ba ganun ang fallen man eh. Kung kailan yung huli na, doon ka magkukumamot na magkukumamot na gawa. Gusto mo magawa lahat eh. Yun eh. Yun ang ano doon, yun ang point doon. Kaya dapat palagi natin isipin na it's like yung day to day natin is like yung last day na sa ating buhay para gumawa tayo ng gumawa to prepare ourselves pa. Yun ang ano doon, punto doon. Okay? So anyway, thank you so much. Okay, sakto 2 minutes pa before 1 hour tayo. So please join me in prayer. Good evening, our most beloved Heavenly Parents and true parents of heaven and earth na humankind. Maraming salamat pong muli sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin na amin pong marinig ang katuruan po ninyo regarding po sa aming buhay. At the wisdom that you had told us, Heavenly Parents, will become our guidance and our strength in fulfilling our daily responsibility to you and to our fellow man. Sa gabi po ito ay dinadalangin ko na ibigay niyo po ang kapayapaan, ang pagpapala sa mga taong naririto, sa kanilang pamilya, na sana po ipatuloy niyong gabayan ang kanilang buhay upang sila po ay magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan sa mga bagay po, lalong-lalo na sa atake ni Satanas. Alam po namin na patuloy kaming lumalaban sa hamon ng buhay, lalo-lalo po sa mga challenges na binibigay sa amin dahil sa kasalanan ng tao. Pero dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, kami po ay nangangako na kami ay tatayo bilang isang matured na mga anak ninyo. Na kami po ay handa na sa ngayon na tumupad sa aming tungkulin at layunin sa buhay. Sapagkat alam po namin na kayo ay aming magulang, na kayo ay nariyan upang kami gabayan at bigyan ng pagpapala at pagmamahal. Very fortunate po namin na kayo po ay naging magulang namin, sapagkat kayo po ang magulang na kung saan ay ibibigay po ang lahat-lahat para sa kanyang anak. Sana po ipatuloy niyo po kami bigyan ng pagkakataon na makapag-aral bilang isang pamilya. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon pa sa aming buhay na matupad namin ang aming layunin, upang sa pagpunta po namin sa kabilang buhay, kami ay maging handa sa pagharap po sa inyo. And we understand that this is your will, Father, to every one of us. And please, Father, use us as your instrument in conveying to other people as well. Sapagkat alam po namin na ang kalubusan ng inyong katuwaan ay inyo pong ma-embrace ang lahat ng tao, kasi hodang sino pa man sila. Ito po ang inyong pag-ibig
sa iyong mga anak. Maraming salamat pong muli sa gabing ito at ito'y dinadalangin ko sa pangalan ni Jesucristo at ng aming tunay na mga magulang. Amen. Amen. Okay, thank you so much Ato, Ine. Maraming salamat sa inyo and see you Bye again po. next time. God bless everyone. Risa, Joy, June, Bye. Ato, and Ine, kayo yung mga nakatago dyan. Good night din sa inyo. Okay, God bless everyone. Bye-bye. Pa.